nagbabadya pa rin na baka tawirin ang 58 pesos to $1 na threshold. So, ang tanong namin, ano ang dahilan itong paghina ng ating piso sa gitna naman nung nababasa din namin sa yung ibang mga figures, no, economic indicators sa business pages, na ang remittance ng ating mga kababayan hit a record high 2024, $3.08 billion in July, up 3.3% in August, 3.20 billion. Tapos ano nga ang laki-laki ng ating gross international reserves, all-time record din, $112 billion. So, can you please explain to us bakit humihina po ang piso? Ganun ang ganda ng ibang economic indicators natin, Mike. Totoo po yun, Miss Ali, yung mga data natin. Record high po yung gross international reserves natin at 112 billion. In fact, that is, yung international standard po kasi, yung para apples to apples po yung comparison sa ibang bansa. That is equivalent to more than 8 months na imports po ng ating bansa. Enough to cover yung 8 buwan na importasyon. No? Ganun parami yung reserves o gross international reserves natin. No? Ang international standard po is 3 to 4 months. So sa makatuwid, may doble po yung buffer natin that would provide some caution, support on the peso. Ayun po yung at least consolation natin. Malakas po yung external position natin sa makatwid. No? Tapos, yung kahit nga po yung mga remittances, ni record high. No? Yung mga OFW remittances, yung mga din po, yan almost $3 billion per month, no? In recent times. At malapit po yun sa record high na. No? Pati nga yung foreign direct investments, kahit papano, nag-pick up na rin po yan, no? Yung yung mga, bakit po yan? Bakit po nag-correct higher? In fact, lumakas po muna yung piso. Nag-55.45 po yan. Pinakamababa po yan so far. Itong mga nakaraang buwan. That was September 20, almost a month ago. 55.45. Galing po yan ng hindi pa naman po ganun katagal. Ang highest po kasi niyan, 58.92. Nung po yun, nung June 27. So, pa lang po yun. Parang may 3 buwan pa lang po yung nakalilipas. Tapos, so, galing siya sa high na yun, 58.92. Kasi bumaba naman po talaga yung dolyar sa buong mundo. No? Yung mga Japanese yen, yung mga ASEAN and other Asian currencies, lumakas po sila pare-pareho kasi po nagkakat na po ng interest rates yung Amerika, no? Yung US Central Bank. Kaya yung yen, halimbawa, galing po yan 162, bumaba to below 140, tapos ngayon po, mga nasa 149, no? So nag-correct higher. Ganun din po yung, kumbaga, bumaba po muna sila. Net down pa rin po yung dollar, no? Sa kakakat po ng interest rates. Pero nag-pull back po, nag-correct lang. Kumbaga this is considered a healthy correction. Kasi yung dollar against the peso is among the highest in 2 months. No? Siyempre, yung nag-trigger po niyan, no? Kasi at least 3 factors po yun. Yung October 1 po kasi, biglang mayroong second missile attack itong Iran sa Israel. So, napakover po yung mga, kasi yung mga net importing country pa rin naman po tayo, no? We import, yung net imports po natin, o trade deficit, more than $50 billion per year. So, kasi nag-aangkat po tayo ng langis, yung mga, wala tayong mga wheat, yung mga flour, yung, pati po yung maraming imported products, mga equipment, mga sasakyan, and so on and so forth, consumer goods. Ganun po yan, more than $50 billion. So, yung mga importer po natin, diba, yung mga oil companies at iba pong commodity importer, pati mga product importers, nakabang po yan. Pagka mura yung dollar, mura rin po yung presyo ng langis, yung commodities, ayun, nataon kasi na mababa po nitong latter part ng September. Yung dollar peso mura. Parang sale po yung dollar From the point of view of the importer, nag-aabang lang po sila. Parang mall sale yan. Kung mura po yung dollar, siyempre, magko-cover po sila kasi buong taon naman talaga nag-i-import para sa mga pangangailangan ng ating ekonomiya tulad ng langis at marami po pong produkto. At gano'n pa man din po, ito po kasi yung third quarter ng taon. No? Magmula ng third quarter, kasi pinaprepare po yung holiday season. Yes. Yung siyempre,
peak po ng mga benta, mga sales, mga demand, towards the end of the year. Pine-prepare din po yun. May importasyon din po nangyayari starting the third quarter para sa mga manufacturer, producer, pati rin po sa mga finished good para makapag-inventory po sila to prepare po yung seasonal increase ng demand. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.